tinatapos kami ng kadustaan hanggang ngayon, kaming mga taga-Juda, mga mamamayan ng Jerusalem, pati aming mga hari, mga pinuno, mga saserdote, mga propeta at mga ninuno, pagkat nagkasala kami sa Panginoon naming Diyos. Nilabag namin ang kanyang mga utos, hindi kami nakinig sa kanya, hindi namin sinunod ang mga tuntuning ibinigay niya sa amin. Mula ng mga ninuno namin ay ilabas ng Panginoon sa Ehipto. Patuloy kami ng pagtataksil sa Kanya hanggang ngayon. Naging suwail kami, kaya ngayon ay naghihirap kami. Nagaganap sa amin ang sumpa na ibinabala ng Panginoon sa pamamagitan ni Moises nang ang mga ninuno namin ay ialis niya sa Ehipto at dalhin sa isang lupaing mayaman at masagana sa lahat ng bagay. Hindi namin pinakinggan ang mga salita ng Panginoon naming Diyos sa pamamagitan ng mga propeta. Ang sinunod namin ang masasamang hilig at panay kasamaan ang aming ginawa. Sumamba kami sa mga Diyos-Diyosan at gumawa kami ng kinasusuklaman ng Panginoon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Dahil sa ngalan mo, Poon, iligtas mo kami ngayon. Panginoong Diyos, pinasok ng hentil ang lupang pangako, hayot iyong masdan. Winasak ang lungsod, ang banal mong templo ay nilapastangan. Ang mga katawan ng mga lingkod mo'y ginawang pagkain niyong mga ibon. Ang kanilang laman sa mga halimaw ay ipinalamon. Dahil sa ngalan mo, Poon, iligtas mo kami ngayon. Dugo ng bayan mo'y ibinubo nila sa buong palibot nitong Jerusalem. Ani mo ay tubig, sa dami ng patay ay walang naglilibing. Ang kalapit bansang dooy nakasaksi, hindi mapigilan yaong pagtatawa. Lahat sa palibot ay humahalakhak sa gayong nakita. Iyang galit sa amin, O Poon, hanggang kailan ba kaya matatapos? Di na ba titigil ang pagkagalit mong sa amin tutupok? Dahil sa ngalan mo, Poon, iligtas mo kami ngayon. Huwag mong parusahan kaming mga anak sa pagkakasala ng aming magulang. Ikaw ay mahabag sa mga lingkod mong pag-asay pumanaw. Dahil sa ngalan mo, Poon, iligtas mo kami ngayon. Mahabag ka sana kami ay tulungan, Panginoong Diyos na tagapagligtas. Dahil sa ngalan mo, kaming nagkasalay patawaring ganap. Ang mga pagpupuri sa iyo ng madlay hindi maglilikat. Dahil sa ngalan mo, Poon, iligtas mo kami ngayon. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus, "Kawawa ka, Corazin, kawawa ka, Betsaida, sapagkat kung sa Tiro at Sidon ginawa ang mga kababalaghang ginawa rito sa inyo, di sinsanay malao na silang nagdaramit ng sako at nauupo sa abo upang ipakilalang sila'y nagsisisi. Sa araw ng paghuhukom, higit na mabigat ang kaparusahan ninyo kaysa kaparusahan ng mga taga-Tiro at taga-Sidon. At ikaw, Capernaum, ibig mong mataas hanggang sa langit, ibabagsak ka sa Hades. Ang nakikinig sa inyo'y nakikinig sa akin, ang nagtatakwil sa inyo'y nagtatakwil sa akin, at ang nagtatakwil sa akin ay nagtatakwil sa nagsugo sa akin." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Mga kapatid, alam po ninyo, hindi lahat ng mga masakit sa ating pandinig ay mali o masama. At hindi po lahat ng mga nagpapahirap sa atin, mga pagsubok at mga pagdurusa ay walang saysay. Sapagkat may mga pagkakataon, at siguro marami ang mga pagkakataon na kailangan talaga nating marinig kahit ang mga masasakit sa pandinig. At kailangan din nating maranasan ang mga hirap at dusa sa ating buhay para tayo ay magtino, para tayo ay mag-ayos ng sarili, para tayo matauhan, para tayo ay magpasya na magpakabuti, magbalik loob sa Diyos at magbagong buhay.
Katulad ng ating napakinggan sa Ebanghelyo mula kay San Lucas. Tinawag ng Panginoong Hesus ang mga lungsod ng Corazin, Betsaida at Capernaum na saba ninyo. Samantalang ang Tiro at ang Sidon ay sinabing mga mapapalad. Masakit yan sa pandinig. Pwedeng isipin na isang panlilibak o panliliit, pagyurak sa kanilang dignidad bilang mga lungsod na iniisip na sila ay espesyal sa Panginoon. Ngunit malayong malayo dito ang hangarin ni Jesus ng kanyang ipahayag sa Aba ninyo. Sapagkat tunay na yon ay sumaling sa kanilang mga damdamin. Tunay na yon ay pumukaw sa kanilang kaisipan. Pero yon ay para lamang sila ay masidhing paalalahanan, tumalikod sa mga pagkakamali, ayusin, patinuin ang buhay at bumalik sa Panginoon. Sa kaparehong diwa, sa ating unang pagbasa mula sa aklat ni Propeta Baruch, ang propeta na mismo ang umamin na sila ay dumadanas ng matitinding mga hirap, mga pagsubok, mga pighati, at kabiguan sa buhay. Ngunit ano ang salita ni Propeta Baruch? Hindi ito sumpa o pagpaparusa, kundi ito ay kailangan nilang maranasan dahil ito'y bunga ng kanilang mga kasalanan at sa pamamagitan ng mga hirap na ito, sila din ay inaanyayahan sa pagbabagong buhay. Matuto sa kanilang mga kamalian at tumalikod sa kasalanan. Kaya't pahalaga na ating tanungin ang mga sarili natin. Paano natin tinutugunan? Paano natin tinatanggap? Paano natin pinapahalagahan ang mga masasakit sa pandinig at mga hirap sa ating kalooban? Huwag po tayong agad-agad natutugon, nagmamadali, na may panggigigil sa inis, sa galit, sa sama ng loob, at pati na sa hangad na makapaghiganti kapag dumating ang ganitong mga karanasan sa ating buhay. Sa halip, maging mahinahon, kalma lang po at mag-relax. Kahit mahirap, magnilay, magdasal, humingi ng karunungan at kaliwanagan sa Panginoon. Sapagkat sa ganitong mga mahihirap at mabibigat na mga karanasan, maaaring ang Panginoon ay nangungusap din sa atin. At ang kanyang mga pangungusap ay salita ng pag-aanyaya. Ayusin ang ating buhay, magpakabuti, magpakatino, tumalikod sa kamalian at tahakin ang daan papalapit sa Diyos. Muli, hindi lahat ng masasakit sa pandinig ay mali o masama, at hindi lahat ng mga mapapait na karanasan ay walang saysay. Minsan o madalas, kailangan talaga natin silang maranasan para sa ating kaligtasan. At sumayin niyo po ang pagpapala ng ating makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen.